Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sa mga gusto ho magtrabaho abroad, lalo-lalo sa mga probinsya, no? Ito, mag-iingat ho kayo, ano? Ay doon ho sa mga nag-aalok ng trabaho, nagre-recruit ho sa inyo, grupo ho kasi ng mga oportunista na nambibiktima sa mga probinsya. At isa sa mga suspect, alam niyo ho ba? Hulog sa bitag! Kagustuhang gumanda ang buhay ng kanya-kanyang pamilya, iyan ang marahil ang isa at pinakamabigat na rason para sa mga kababayan nating mas pinipiling umalis ng bansa para magtrabaho. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority noong nakaraang taon, umabot sa humigit kumulang 2 milyon ang bilang ng mga overseas Filipino workers. Indikasyon na marami pa rin sa mga Pilipino malaki ang paniniwala sa pag-asang hatid ng pakikibaka sa ibang bansa. Dahilan upang ang mga kawatan sinasamantala ang mga Pilipinong nais makapangibang bansa. Nakilala namin si Arnel Raquedan, tubong Luna sa probinsya ng La Union. Ayon sa kanya, bali-balita raw sa kanilang lugar ang paghahanap ng mga manggagawang Pinoy papuntang Cyprus. Tinawagan, first na nag-meet kami dahil sabi ng pinsan ko na may naghahanap daw ng aplikante papuntang Cyprus. So tinanong ko sa pinsan ko kung sino dahil interesado ako, sabi ko, dahil gusto kong makalabas, makatulong sa pamilya ko para naman makakuha sa mga utang. Dagdag pa niya, dito na raw nagsimula ang proseso ng kanyang aplikasyon. Then sabi nila sa akin, maghanda ka ng tinanong pa ni tinanong ko pa sa kay Jason nung nasa La Union siya kung magkano yung placement. Sabi niya 135. Sabi ko ang laki naman. Then sabi niya, mag-produce ka ng 35 para sa processing fee. So yun ang kuan ko, nakaproduce ako ng 60 that time. So lumawas na ako ng ganito. Nabigay ko yung mga application letters ko, mga biodata, yung mga passport ko. At matapos ang ilang pang transaksyon, umabot sa higit 100,000 piso ang kanya pang naibigay sa agency ng ATC Human Resources Incorporated, kung saan niya nakilala sina Jason Ratilla, Catherine Sioson at Helen Claro. Ngunit ang pangakong trabaho tila naglahong parang bula. Makailang ulit daw siyang nag-follow up sa mga taong nakatransaksyon niya, subalit naging mailap daw ang kanilang sagot. Katulad ni Arnel, ganito rin ang sinapit na kapatid ni Alice na si Heidi Baldonadi na taga La Union din. Subalit upang bayaran ang perang na ibigay kina Helen, nagpursige pa rin daw ang pamilya ni Heidi na tumuloy pa rin siya. Dahil sa hindi pakipag-ugnayan ni na Helen, kina Arnel at Alice, dito na sila nagpasyang iakyat sa korteng reklamo. At Disyembre nung nakarang taon, tuluyang lumabas ang warrant of arrest para sa 3 sa kasong syndicated illegal recruitment. At ang isa sa mga kinasuhan na si Catherine Sioson na pag-alamang kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Quezon. Sa pagkakataong ito, kilos pronto kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ni Police Chief Superintendent Guillermo Elezar ng QCPD. At sa warrant and subpoena section ng CIDU, agad na plinano ang gagawing paghuli kay Catherine. Kung nalaman mo nandun, natumbok mo lang, nandun talaga, o yun, nandun na namin, papasukin na. Sa ngayon, hindi natin alam kung nandyan siya, no? Sa barangay Paligsahan, Quezon City, nangungupahan si Catherine. Dahil sa alam na rin ni Alice ang eksaktong apartment ng suspect, kinabitan namin siya ng surveillance camera upang siya mismo ang kumumpirma sa katauhan ni Catherine. Nakaabang na rin ang mga operatiba. At sa hudyat ni Alice, dito na pumasok ang mga operatiba. Ano po itong para saan po ito?
Ay, warrant. Warrant ng Para sa pulis po. Nag-iso si Jan. Kayo po ay, makinig kayo kayo po ay pinaresto ni Judge Aquino sa salang legal recruiter, ano? Syndicated estafa. Okay, syndicated estafa. Ganito po yan. Karapatan nyo kumuha ng abogado. At hindi nyo kaya, ang gobyerno pwedeng magbigay ng abogado sa inyo para maipagtanggol nyo yung complaint agad sa inyo, ano? Sa ngayon, implement namin itong warrant o baris para sa inyo. Umalis ko kayo sa salang legal recruiter, ano? At matapos sa pag-uusap, sinama na si Catherine patungo sa QCPD. Dito na rin kami nagkaroon ng pagkakataong makausap si Catherine Sioson. Mariin niyang itinanggi na maging siya ay nabiktima daw ni Ellen Claro. Ako po ay hindi nanloko. Ako po ay biktima at ako ang pinakamalaking biktima sa sitwasyong ito. Dahil unang-una po, ako po yung naka-tie up sa agency. Ako po yung nag-cash ban doon. Ang nagmamay-ari lang po ng job order ay si alias Helen Claro, pero ang napag-alaman ko po na ang pangalan po niya ay Elena Bumaltik Garcia. Ngunit, anumang paliwanag, kakaharapin ngayon ni Catherine ang kasong syndicated estafa. Sino man na nakakilala o nakakaalam sa kinaroroonan ni na Elena Bumaltik Garcia o Helen Claro at Jason Ratilla, ipagbigay alam ito sa QCPD Criminal Investigation and Detection Unit, Warrant and Subpoena Section sa numerong 924-3111 o di kaya makipag-ugnayan sa Kilos Pronto sa aming Facebook page.